Siya si Lola Leona, 94 years old. Heto naman ang kanyang panganay na anak, si Nanay Ninita, 72 years old. Mukha bang pamilyar? Nag-viral kasi sila kamakailan lang. Sa isang video, kita si Lola Leona na dahan-dahang hinihimas ang mga paa ni Nanay Ninita. Sa isa naman, pinapakain ni Nanay Ninita si Lola Leona. Ito naman si Ala. Siya ang nag-post ng videos na mag-ina. Si Lola Noning po ay nanay ng nanay ko na si Nanita Tolentino, panganay niyang anak. Ako po yung kasama ng lola ko hanggang sa ganitong edad po. Dito sa bahay niya. Hindi po siya intentional na i-post ko. May nahagip po akong moment na ang cute. So parang nung nag-post po ako noon, parang may mga natuwa. Kasi natutuwa po ako na natutuwa sila sa lola at mama ko. Sa simpleng tahanang ito sa Balayan, Batangas, nakatira mag-iina. Pagpasok namin, inabutan namin sila na minamasahe ang isa't isa. Bakit naiyak? Si Lola Leona medyo mahina ng pandinig. Saan napunta? La, kamusta po kayo? Kumusta po kayo? Buti naman. Pero ang memorya niya, daig pa ang mga mas bata sa kanya. Ilan po ang mga anak ninyo? 4. Sino-sino po yan? Harang panganay. Ano pong pangalan? Tsaka 3. Nanita. Isa Nestor. Gilbert. Chito. Ang asawa po ninyo? Namatay na. Tagal na eh. Sa patuloy na pagtatanong ng aming team, nalaman naming mahigit 5 dekada na palang byuda si Lola Leona. Simula noon, mag-isa niyang itinataguyod ang 4 na mga anak. Kasi nag-aanap buhay ako. Kasi po rin kinabubuhay namin. Namimili-mili. Tapos naisusulong ko din naman. Ay, mabait siya, talagang maalalahanin. Kapag kami may sakit, talagang alagang-alaga niya. Pati sa amin nung kami maliliit pa, sipag niyan, kahit anong trabaho. Namimili ng mga atsuete, munggo, gano'n. Tapos isinusulong nila yun sa Manila. Ngayon, nasa Canada na ang bunsong anak ni Lola Leona at may sarili ng pamilya. Ang 2 pang kapatid ni Nanay Ninita, nasa kalapit barangay lang. Nestor Tria, 71. Pang ilang anak po kayo? Padalawa. Aba, pagkakuan, halos araw-araw ko dinadalaw yan. At syempre, nanay ko bago ko umuwi, dadaan ako sa kanya. Galing palengke, ha? Gilbert. Ilang taon na po kayo? 68. Kayo po ay pang ilang anak po ni Lola Noning? 3. Oo. Eh di, ako lang nga ay hirap bumaba sa akin tricycle. Eh di, maiksi lang ang kwentuhan. Hindi naman katagalan. Siguro mga kalating oras, 1 oras. Para lang kami magkina. Ay ka nga ay wala ka nang makikitang karning magulang. Wala. Pero si Nanay Ninita, fail na fail ang pagiging unika iha. Ito nga raw sigurong dahilan kaya hindi na siya nahiwalay sa kanyang ina. Paano? Lagi rin daw kasi niyang hinahanap-hanap ang hilot nito. Saan ka na? Aba, edi pagka nagkukulit Pagka ako'y masakit ang paa ko, hinihilot niya pa ako. Ako'y yan. Sa gabi, hihilutin din niya kahit hindi yung... Sabi ko, hindi, wag na. Hihilutin pa rin niya ang aking paa. Alimbae ka ang masakit. Sabi ko, yung paa ko nakirot. Hanggang ngayon naman nakirot pa eh. Hihilutin niya. 2 beses na rin daw naparangalan si Lola Leona ng kanilang barangay. Una, noong 2005 bilang pinakamatandang byuda sa kanilang lugar. Ngayon, si Lola Leona na ang official oldest person ng Barangay 2.
Sa tuwing magkita-kita mag-ina, pati si Ala, kanya-kanya silang upo sa sala, saka magkukwentuhan. Minsan, nagiging seryoso. Madalas, nauwi sa tawanan. Simpleng-simple lang ang libangan nilang ito. Pero hiling ng pamilya, sana magtagal pa ang mga pagkakataong ito. Tutuwa ako at siya ay malakas pa, malinaw pang isipan. Pag minsan naman, hindi nakakalimot na, pero mas lamang na siya ay nakakaintindi. Nagpapasalamat nga ako at ako'y may nanay pa. May natingin pa kahit papaano naalagaan din niya ako Na sasabihin niya, teka, hindi ako makakatayo. Hindi ko makukuha ang iyong lipat ka dito. Ako'y nagpapasalamat at siya ay buhay pa. Iba ang may magulang na nag-iintindi. Kaya marami ding buti nga ikaw, meron pang magulang na nag-aalaga sa iyo. Ay, nako, the best na nanay yan. The best yan. Wala nang papalit yan. Sa araw na ito, sabay-sabay na nanood ng telebisyon sina Lola Leona, mga anak niyang sila Ninita, Gilbert at Nestor, pati na rin ang apo na si Ala. Pagtayo, agad naming napansin ang mga paa ni Tata Gilbert. Ay, yung pa akong una, may nagsugat sa ilalim. Di, binabaliwala ako at ako ay isa pang istorbo sa aking hanap buhay. Ngayon, lumala na ng lumala. Hanggang sabi ng doktor, nagpatingin nga ako kami, ay kailangan putulin dahil pag hindi ko pinutol, ako mapuputol. Mga 8 to 9 years bago naputol na rin kabila. Ay bigay lang ng kaibigan Bigay lang ng kaibigan. Naawa sa akin, binigyan ako kahit na luwag. Medyas, maraming medyas yan, Maraming medyas na sapin-sapin. Di sa kabila, ganun din. Para lang magkasya. Ito naman daw ang dahilan kaya nanatili sa poder ng kanyang ina si Ala. Nagkaroon kasi ng matinding sakit ang kanyang nanay Ninita. Nung na-hospital po yung nanay ko, hindi po ako prepared. Zero. Alam ko po talagang kailangan mag-ipon. Pero noong time po na nangyari yun, hindi po ako handa. So, financially hindi ako handa. Emotionally, hindi po ako handa. Kasi bilang solong anak, wala po ako basta makakapitan kundi ako lang. Spiritually, nanghina din po ako. Nagtatanong po ako bakit kailangan mangyari. Physically po, drained po ako kasi nagtatrabaho din po ako paggabi. Mabigat po yung gamot. Kasi madami po siyang gamot. Mahigit 10 yata para sa pag-maintain ng health niya. Parang yung sahod ko po, may nakalaan talaga para sa gamot nilang 2. Nakalaan sa bills, nakalaan sa may nakatoka talaga sa mga bayarin. Dalan na rin ang stress. Humina rin daw ang kalusugan ni Ala. Gayunman, mas pipiliin pa rin daw niyang mapagdaanan ng lahat ng pagsubok kasamang kanyang nanay at lola. Meron din po akong kailangang ipagamot sa sarili ko. Pero iniisip ko rin po na hindi naman siya emergency. Yung kaya ko pa naman, kaya ko pong tiisin. Siyempre, uunahin ko po sila kasi mas kailangan po nila. Tsaka, siyempre, matanda na. Mas importante po sila. Kaya ko pa naman po. Marahil, ito na rin ang dahilan kaya sa kabila ng kanyang edad, patuloy na nagpapatatag si Lola Leona. Dahil kailangan ng kanyang mga anak at apo ang kanyang pag-aaruga. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang aming team. Agad kaming kumonsulta sa doktor. Una, tungkol sa prosthetics ni Tata Gilbert, pati ng iba pang mga kaakibat na kondisyon sa sakit na diabetes.
Yung mga prosthetics po is specific yon per pasyente. No? Hindi siya parang t-shirt na merong small, medium, large, XL. Yung bawat prosthesis, pinapagaling muna ng maigi yung stump or yung pinagputulan ng paa, and then minomold yon, no? Sinusukat yon specific for that patient. No? Hindi kasi pwedeng masyadong maluwag kasi mahirap ilakad yon. Hindi naman pwedeng masyadong masikip kasi baka magkaroon na naman ng panibagong sugat na hindi gagaling. So, each prosthetic or each prosthesis is specific para sa isang pasyente. Sa mga pasyente na may diabetes po, no, especially yung uncontrolled na diabetes, ang kadalasan ng mga simptomas yan is parang nagmamanhid yung paa nila, nangangapal, parang may mga gumagapang na langgam, or minsan may natatapakan sila na matulis, hindi pa nila nararamdaman. Ito yung nangyayari kapag meron na nung LOPS, yung LOPS na tinatawag. Ito yung tinatawag na loss of protective sensation, na apektuhan na kasi yung sensory or yung pakiramdam ng paa nila. As much as possible, ayaw nating magputol ng paa or ng binti, no? Pero meron kasing mga pagkakataon na yung sugat ng pasyente ay abot na hanggang litid, abot na hanggang buto, na if you try na linisin lang yon, tanggalin ang lahat ng infeksyon, at the end of the day, matatanggal mo din yung mga litid at mga important na structures. So parang wala na ring function yung paa. Para mas mapadali ang kanilang pagpaparot parito sa loob man o labas ng kanilang bahay, handog na rin namin para kina Lola Leona, Nanay Ninita at Tatay Gilbert ang 3 wheelchairs. Sagot na rin natin ang 3 buwang gamutan na mag-ina. Pati na ang kakailanganing operasyon ni Ala. Masaya, nagpapasalamat ako. At ito'y malaking tulong sa amin. Maraming salamat, Senator Rapi. Malaking ano po to, kaginhawahan po sa amin. Madami-dami po to, ilang buwan din po to. Salamat po. Thank you po. Ika nga, ang pagtanda ay isang biyaya na hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong marating. Kaya sa lahat ng mapapalad na may mga lolo't lola pa, bisitahin natin sila, pahalagahan, at siyempre, i-celebrate habang sila ay nabubuhay pa.